Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa linggong ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At sa kapistahang ito, iiwan niya sa kanyang mga alagad ang misyon na ipagpatuloy ang kanyang itinatag na simbahan. At sa kanilang misyon, sisikapin ng mga alagad na sa tulong ng Espiritu Santo, buong katapatan nila itong magampanan. At ang bilin ni Jesus sa kanila, kayo ay magiging mga buhay na saksi sa aking mabuting balita. Kayo ay magiging mga credible witnesses, hindi basta saksi na nakakita at nakaranas sa isang pangyayari o sa isang sitwasyon at hanggang doon lang. Ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y dapat na maging mga buhay na saksi, kumikilos, gumagawa, kung kinakailangan magsalita, magsasalita, kung kinakailangan sa huli mag-alay ng sariling buhay, mag-aalay ng sariling buhay. Kayo'y maging mga saksi sa tunay na pagpapahayag ng mabuting balita. At itong misyon na ito, sa tulong ng Espiritu Santo, ay buong katapatan at buong katotohanang ginampanan ng mga apostol. Iba ang mga apostol doon sa panahon na si Jesus ay dinakip, nilitis, hinatulan at pinagpasan ng krus at sa katapusan ipinako sa krus. Sa mga sitwasyon na ito, sa pagpapakasakit at paghihirap ni Jesus, karamihan sa mga alagad tumakas. Natakot sila, baka sila ang isunod na hulihin, hatulan at ipako sa krus. Kaya hindi nila naiintindihan ang nangyayari, kaya mas pinili nila ang tumakas, ang lumayo, ang umiwas. Mga alagad na sa loob ng 3 taon kasakasama ni Jesus sa kanyang pagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Mga alagad na sa kanilang pagsasama-sama, sa kanilang pagkukwentuhan, nagsasabi walang iwanan. At napakatindi nung sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, yung sinasabi mong paghihirap na yan, yung sinasabi mong ipapako ka sa krus, hindi namin hahayaan yan. Ipagtatanggol ka namin sapagkat magkakasama, magkakaibigan tayo. Pero hindi totoo yun. Sabi ni Jesus kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kinakailangan harapin ng anak ng tao ang paghihirap, ang pagpapakasakit at ang kamatayan na ito upang mangyari ang kalooban ng Ama. At pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Kaya ito ang sitwasyon ng mga alagad. Iba nung magkakasama sila ni Jesus at lalong naging iba nung si Jesus ay humarap na sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Kaya sa pagkabuhay na muli ni Jesus, ang kanyang mensahe, sumainyo ang kapayapaan. Ilang beses niya itong sinabi sa kanyang mga alagad
na punong-puno ng takot sa kanilang mga puso. Sa mga alagad na nung mga panahon na hinaharap ni Jesus ang krus, mas pinili ang lumayo, tumakas, magtago. Pero sa kanilang pagtitipon muli, matapos na si Jesus ay muling mabuhay, walang ibang salita, walang paninisi. Kapayapaan ang ibinigay ni Jesus sa kanila. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, muli niyang binuo ang nagkawatak-watak na mga alagad. At sa kanyang pagbabalik sa Ama, iiwan niya sa mga alagad na ito ang misyon upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Kayo'y maging mga buhay na saksi sa tunay na pagpapahayag ng mabuting balita. At ang misyon na ito ay buong katapatan na ginampanan ng mga alagad. Binago sila ng biyaya ng Diyos na bagamat bumagsak sa matinding pagsubok, bagamat pinili ang tumakas at lumayo sa kapangyarihan ni Jesus na muling nabuhay, muli silang binuo at pinagkalooban ng katatagan, ng kalakasan, ng kaliwanagan, ng inspirasyon. Salamat sa Diyos, nagampanan ng mga alagad ang kanilang misyon hanggang kamatayan. Halos lahat sila namatay na martir maliban sa isa. Pag sinabing namatay na martir, nag-alay ng kanilang sariling dugo, ng kanilang sariling buhay, alang-alang kay Jesus at sa mabuting balita. Kayo'y maging mga buhay na saksi sa katotohanan ng mabuting balita. At itong misyon na ito ng mga alagad, matapos na sila ay mag-alay ng sariling buhay bilang mga martir ng pananampalataya, ay ipinagpatuloy ng kanilang mga naging kahalili, ng mga naging Santo Papa ng ating simbahang Katolika. At ipinagpapatuloy ito hanggang ngayon. At sa pamumuno ng Santo Papa, ang mga binyagan, ang mga nakumpilan ay isinusugo din upang maging buhay na mga saksi tungkol sa mabuting balita. Kaya tayong mga binyagan, tayong mga kinumpilan ay dapat katulad ng mga alagad ay maging mga buhay na saksi tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, saan ka man nandoroon, anuman yung iyong propesyon sa buhay, anuman yung pinagkakaabalahan mo sa buhay mo, dapat kang maging buhay na saksi tungkol sa turo at aral ng mabuting balita. Na saan ka man nandoroon, kapag nakita ka ng iyong kapwa
mapapaalalahanan sila na dapat ang pamumuhay ay pamumuhay ng tapat at totoo ayon sa mabuting balita. Credible witness. Yan ang hinahanap natin ngayon. Sino ba yung matatawag nating credible witness? Sila yung tunay na nagsasabuhay ng turo ng mabuting balita, ng buong katotohanan at ng buong katapatan. Credible witness ako kung sa aking lifestyle nakikita ang diwa ng mabuting balita. Credible witness ka kung ikaw ay isang teacher at nakikita sa iyong pamumuhay ang kung ano ang mabuting itinuturo mo sa iyong mga estudyante. Credible witness na matatawag ba ang isang teacher kapag mayroong misa, nagse-selfie, nag-groupie kasama mga estudyante? Credible witness ka bang matatawag? Kapag ikaw ay nasa isang university at mag-schedule kayo ng misa, susulat kayo sa opisina ng parokya, magpapareserve ng date para sa inyong misa. Pero nagbago pala kayo ng isip at sa ibang simbahan kayo magmimisa at hindi kayo magsasabi sa opisina na nagkaroon ng pagbabago ng plano. Credible witness ba kayong matatawag university administration? At may karapatan ka bang magtampo dahil sinabi ng pari, baka naman pwedeng huwag na munang mag-groupie habang nagmimisa. Baka naman pwedeng sa susunod kapag merong change of plan, change of venue, mag-inform naman sa office. Credible witness. Ako ba ay matatawag na isang credible witness? Yung sinasabi ko ba, yung ginagawa ko ba ay naaayon sa katotohanan ng mabuting balita o binobola ko lang kayo? O nagsisinungaling lang ako sa inyo? O pinagaganda ko yung dapat kong sabihin para hindi kayo masaktan? Credible witness bang matatawag kapag pinipili ko yung dapat kong sabihin? Ang hamon ng pag-akyat ni Jesus sa langit, sa kanyang mga alagad at sa ating lahat, tunay nating isabuhay ang mabuting balita at ipakita natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At iyon ang hingin nating biyaya sa Diyos. Amen.